Halip na magpanik kayo dahil nakawala yung binili nyo, ganoon na lang ang gawin yung kaparaanan. Para kahit iwan nyo sila, hindi nyo sila bantayan, may malaking tsansa na pumasok sa trapdoor yung nakawala para samahan uli yung kanyang pares. Good morning sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. Araw ng Huwebes. Samahan ninyo ako. Tuloy-tuloy pa rin yung ating gagawing paghahanda sa ating mga alaga, lalo na dito sa ating dalawang ibon na si Jessie at si Zomba. Ayan, nangangalabit pa to. Halatang gutom na yung ating mga alaga. Dahil time check tayo mga kalapatids, mag-aalas 10 na ng umaga. Hanggang ngayon, di pa rin tayo nakakapagpatuka dahil nga napakasama ng ating pakiramdam mga kalapatids. At umakyat lang talaga ako dito para asikasuhin, pakainin yung ating mga alaga. At nakalimutan ko mga kalapatids, nako yari, wala na tayong ipapatuka sa ating mga alagang breeders na naririto. Ubus na rin yung patuka na naririto sa kanilang feeder. Problemado tayo ngayon dahil di nga tayo makalabas dahil masama yung ating pakiramdam, pero gagawa natin yan ng paraan. Kailangan maging maparaan tayo mga kalapatids na kanubi. Tara, samahan niyo ako sa episode na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, pindutin mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Alisin na natin tong lumang tubig mga kalapatids para mapalitan ng bago dahil probiotics yung ating ibibigay sa ating mga alaga sa araw na ito. Since wala na tayong breeder mix mga kalapatids, gagamit na lang tayo kung anong meron dito sa atin pansamantala. Eto, tumasandok ako ng pliers mix. Ito na yung ating pliers mix mga kalapatids. Tatanggalin ko lang yung mga butil o mga seeds na hindi nila gusto o hindi gusto ng mga breeders. Kadalasan ito yan, sunflower seed, ayaw nila yan, ewan ko ba. Ang kailangan kasi nila dyan yung mga peas mga kalapatids. So tatanggalin ko muna tong mga sunflower seeds, then babawasan ko na din yung mga mais na naririto. Ito na mga kalapatids yung resulta, parang breeder mix na, di ba? Kumbaga binawasan lang natin ng mga ilang butil, ayan yung sunflower tsaka konting porsyento ng corn. Ayan, magiging ganito itsura niyan mga kalapatids. Parang breeder mix na. Kumbaga, pinataas lang natin yung protein content ng mixture na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng fats and carbohydrates. Aminado tayong hindi accurate yung measurement ng protein niyan, kaya magdadagdag na lang tayo ng ito mga kalapatids, pellets na rich in protein. So ito na lang yung ibibigay natin dito sa ating mga breeders na nag-aabang dahil gutom na. Tara, pakainin na natin sila. Tutuwa na yung ating mga alaga dito sa ating breeders area, at dito naman sa gawing ito, nagsusubo na yung ating mga alaga sa kanilang mga inakay. Alright, ayan, tinambakan na natin. Pagpasensyahan nyo na mga alaga ko, yan lang ang kinaya natin sa pagkakataong ito. Okay. Samantala ito naman yung ibibigay natin sa ating mga flyers. Tara, pakainin na natin sila, baka magtampo pa. Ay nako, sinanggi pa ng isang loko-loko. Ay nako. Oh, nakagawa na sila mga kalapatids. Okay, oh. Okay, magagawang kayo. Balik natin yung dati nating pamamaraan ng pagpapatuka dahil malapit na uli ang sampahan. Kapag binasket natin yan sa araw ng bukas, Biyernes, Sabado, pakakainin sila sa trap doon ng club. Kaya ayan, pautay-utay muna yung ating pagbibigay sa ating mga alaga para matuto silang makipag-agawan. Pag nagsisitukaan sila dyan, pe-prepare ko muna yung kanilang iinumin tubig na may probiotics. Alright. Parami yata yung lagay natin, pero okay lang yan. Bahala na sila dyan. Ayan. Ito rin. Okay. Ayan, umiinom na sila. Yun, sold. Sige pa, isa pa. Alright. Ayan, ikaw naman. O sige, damihan mo pa. Dahil di na ako makakaakyat mamaya para painumin kayo.
Yun. Alright. Isa pa. Yan. Sige. Isa pa. Ubusin mo na. Yan. Sa ating nakaraang episode mga kalapatids, yung tungkol sa pagpapabatcher ng old birds, merong follow-up questions yung isang kalapatids natin. Paano daw kung dalawang old birds na magpares yung binili? Magandang tanong yan mga kalapatids. Para sa akin, kapag bumili kayo ng pares na old birds, kung yung mga ibon na yan ay parehas lang ng pinagmulan ng kulungan or isa lang yung may-ari, isa lang yung pinanggalingang loft, malaki ang tsansa kapag pinakawalan nyo yung mga yan, babalik pa rin yan, yung dalawang yan, doon sa pinagbilihan ninyo o kung saan talaga lumaki yung mga ibon na yan. May mga pagkakataon nakakawala yung isa na iiwan sa kulungan ninyo at minsan may itlog pa o may inakay pa. Ayan, tendency nun mga kalapatids, babalik at babalik yung nakawala kasi nga meron siyang inakay na binabantayan dun sa kulungan ninyo. Pero hanggang dun na lang yun mga kalapatids dahil kadalasan hanggang tingin na lang yung ibon na yun dahil maswerte na kayo kapag pumasok yun pabalik dun sa kulungan kung saan naroon yun yung kanyang pares at mga inakay. Pero ang kadalasan problema, yung kulungan na pinaglalagyan nyo sa kanila, siyempre nakasarado lagi yun para hindi makawala yung isa pang ibon, di ba? Ayaw nyo rin pakawalan. So paano nga naman makakapasok yung pares niya at hindi naman yun magpapahuli sa inyo para pumasok doon sa kanyang kulungan. Kainiwan yung bukas yun para papasukin yung inyong alagang nakawala. Ang tendency nun, lalabas yung nakakulong na isa pa and then dalawa na silang nakakawala, iiwan na nila yung kanilang mga itlog at magsasama na sila pabalik doon sa kulungan kung saan sila nanggaling. Pero ito na, worst for worst, kung talagang nangyari yun mga kalapatids, ang may papayo ko sa inyo, lagay nyo yung kulungan ng isang ibon ninyo na nakakulong dun sa nakikita ng pares niya na nakawala. Para nang sa ganun matatanaw niya yung kanyang pares at yung kanilang mga itlog or mga inakay. Mas maganda ilipat nyo yung kulungan ng pares niyang nakakulong dun sa kulungan na may trapdoor para hindi makatakas yung natitirang old birds na binili nyo, and then at the same time may malaking tsansa na pumasok pabalik ng kulungan, mag-trap yung pares niya dahil malamang at sa malamang interesado yan dun sa mga itlog nila or dun sa mga inakay na susubuan nila. Sa halip na magpanik kayo mga kalapatids na kanubi dahil nakawala yung binili nyo, ganoon na lang ang gawin yung kaparaanan para kahit iwan nyo sila, hindi nyo sila bantayan, may malaking tsansa na pumasok sa trapdoor yung nakawala para samahan uli yung kanyang pares at limliman yung mga itlog o subuan yung mga inakay na naroon sa kulungan ninyo. Sana nakapagbigay tayo ng tips dun sa kalapatids natin na nagtatanong. Balik tayo dito sa ating flyer slope. Ayan, mga timawa pa rin yung ating mga alaga. Sige, uuso natin ito lahat para hindi na tayo magtagal dito. Aray ko, mga kuko nyo. Yan. Sige. Aray, wala na, puro gas-gas na yung kamay ko dahil dyan sa talim ng kuko nyo. Sige, kakalat natin yan. Alright. Nagkagulo kayo. Then nalagay ko na rin yung kanilang tubig. Ayan, nailagay ko na yung tubig nila. All set na tayo. Pag natapos sila dyan, pwede na tayong bumaba. Hindi na rin tayo nagpapalofly mga kalapatids. Kumbaga yung training nila, yung pagpag nila ng Martes kahapon sa Midtos. At hopefully mamayang gabi makapag-basket ulit tayo. Then release nila bukas ng umaga. Darating sila dito sa atin araw ng Biyernes. Ibibigay ko yung kanilang pahinga sa umaga, then dire-diretso na sa paghahanda hanggang sa i-basket natin sila sa gabi. And hopefully mag-perform uli yung ating mga alaga. So kaya tutok lang, abangan ninyo mga kalapatids yung magiging resulta ng ating third lap sa mga susunod na episode natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganoon maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ayan, ubos na sila mga kalapatids. Pati barley mga kalapatids, di nila pinatawad. Ibig sabihin, gutom pa talaga yung ating mga alaga. Sige. Bibigyan ko ng bonus. Sige. Nagawang kayo dyan. Yan. Bonus nyo na yan ha. Pagkatapos yan, tama na. Overfeeding na kayo.